Good evening mga minamahal na mga kapatid na laging sumusubaybay sa ating radio broadcast. Magandang gabi sa inyo muli. Narito ang inyong lingkod, si Brother Peter Kayuhen, na magpapatuloy na muli sa ating ginagawang Bible Study Series tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Welcome po kayong lahat sa ating pag-aaral ngayon sa programa Ang Tinig na Reformasyon, at ating binabati ang bawat isa sa inyo. Hindi ko man mapangalanan kayong lahat, pero kayo po ay aking kinagagalak na batiin ng magandang gabi, at nawa ay sumainyo ang kapayapaan at karunungan ng Diyos upang yung tatalakayan natin ngayon ay maging madali na maunawaan ng bawat isa sa atin. At greetings sa ating mga listeners sa Facebook. Tayo po ay naka-live ngayon. Magandang gabi sa inyong lahat. Mga kapatid natin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Mga kapatid natin na Pilipino sa ibang bansa. Pasensya na yung mga kaibigan natin sa ibang bansa na hindi Pilipino dahil hindi talaga mapagbigyan ang kanilang kahilingan na gumamit tayo ng salitang English dito. Okay, so tayo po ay manalangin para masimulan na natin agad ang ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Dakilang Diyos, Ikaw na lumalang sa langit at lupa, Ikaw na pinagmumulan ng lahat ng mabubuting kaloob, kayo po ay aming pinupuri at pinapasalamatan sa pagkakataong ito dahil nagkaroon muli kami ng panahon na maipagpatuloy namin ang aming ginagawa na Bible Study Series. Sumaamin nawa ang inyong presensya at bigyan kami ng makalangit na karunungan upang sa ganon ay madali naming maintindihan ang aming pag-aaralan ngayong gabi na mga katotohanan. Pagpatawad nyo rin po ang aming mga kasalanan sa inyo at gabayan at protektahan nyo kami sa problema ng coronavirus na tinatatakutan ngayon ng buong mundo. Ito po ang aking samot dalangin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, sa gabing ito, mga minamahal kong mga kapatid, ay ating itutuloy ang pag-aaral tungkol sa mga pribilehiyo ng mga anak ng Diyos. Tapos na nating tinalakay ang tungkol sa pribilehiyo nating mga anak ng Diyos na panahanan ng banal na Espiritu. At kagabi ay sinimulan natin na tinalakay ang pribilehiyo ng panalangin. Ibig sabihin na bilang mga anak ng Diyos, tayo ay pinagkalooban ng pribilehiyo na manalangin sa ating Ama sa langit. Kaya't nais kong sariwain sa inyong isipan ang mga punto na pinag-aralan natin kagabi bago tayo bago nating dagdagan ang pag-aaral natin sa paksa na ito. Dahil alam ko na araw-araw meron tayong mga baguhan na bagong mga tagapakinig, maging sa radyo at maging sa Facebook. Kaya para sa kanila ay ating i-review. Mabuti lang sa mga listeners natin sa Facebook dahil pwede pa nilang mapanood yung nakalipas, pero yung mga dependent sa radyo, talagang pag lumipas ay hindi na nila may babalik yun. So, narito po ang mga punto na ating pinag-aralan. Una ay napag-alaman natin na ang panalangin ay ang pagbubukas ng ating puso upang ihayag ang nilalaman ng ating puso sa Diyos tulad ng isang kaibigan. Ikalawa, napag-alaman natin na mahalaga ang panalangin sa buhay natin ng mga Kristiyano sapagkat dito nakasalalay ang ating spiritual na lakas. At ito rin ang ating sandata na gagamitin upang matagumpay na malabanan natin ang bawat pag-atake ng kaaway. Katlo, napag-alaman natin na na dinidinig ng ating Ama sa langit ang ating mga panalangin. Anuman ang katayuan natin sa buhay, maging mayaman o mahirap,
Ito ay ayon sa Psalms 65 verse 1 and 2, Psalms 34 verse 4, Psalms 40 verse 1, at saka Psalms 31 verse 21 and 22. Ikaapat na pag-alaman natin na ang Diyos ay may espesyal na pag-alaala sa mga anak niyang dukha tulad ng mga babaeng bao at mga ulila, kaya't binalaan niya ang mga may kaya sa buhay na huwag nila silang apihin sa anumang paraan, dahil kung sila'y dadaing, sabi pa ng Panginoon, ay kanyang ay walang pagsalang diring din niya ang kanilang daing at ipagtatanggol niya sila, ayon naman sa Psalms 34 verse 5 and 6 at saka Exodus 22 verse 22 at hanggang sa 27. Ang ikalima ay napag-alaman natin na kung ating pinakukundangan ang kasamaan sa ating puso at ilalayo ang ating pakinig ng kautusan ng Diyos, ang ating panalangin ay magiging karumal-dumal sa kanyang harapan, kaya't hindi niya ito diringgin. Ito ay ayon naman sa Psalm 66 verse 18 at Proverbs 28 verse 9. Ika-anim na pag-alaman natin na ang mga Kristiyanong gumagawa ng paglabag sa kautusan ng Diyos ay hindi lamang ang kanilang dalangin ang hindi diringgin ng Diyos, kundi pati ang kanilang pagsamba ay magiging walang kabuluhan sa kanyang harapan. Ito ay batay naman sa Luke chapter 18 verse 10 to 14, Matthew 23 1 to 4 at saka 27-28, at panghuli ay ang Matthew 15 verse 3 to 9. Ikapito, napag-alaman natin sa Matthew 7:21 to 23 na sa ikalawang pagparito ni Jesus ay maraming mga Kristiyano ang hindi papayagan ni Jesus na makapasok sa kaharian ng Diyos, dahil sa kabila ng kanilang pag-aangkin kay Kristo na kanilang Panginoon ay hindi nila sinunod ang kautusan ng Diyos. Ikawalo, napag-alaman natin na ayon sa Galatians 3:10, Ephesians 2 verse 8 and 9, tayo'y tinubos ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y namatay sa krus bilang sumpa. Nang dahil sa biyaya, tayo iniligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito ay hindi dahil sa ating mabubuting gawa upang walang sino man ang magmalaki. Ikasyam, napag-alaman natin na sa Ephesians 2 verse 10 at Titus 3 verse 4 to 8, na ang layunin ng Diyos sa pagtubos sa atin ay upang tayo na dating lumalabag sa kanyang mga utos ay kanyang babaguhin at gawing banal, na masigasig sa paggawa ng mabubuting gawa na inihanda ng Diyos noong una na dapat nating ipamuhay. At ikasampu, napag-alaman natin sa Titus 3 verse 5 na ang Espiritu ng Diyos ang responsible sa pagbabago ng ating buhay. Siya ang tutulong sa atin na gumawa ng mga mabubuting gawa at sumunod sa kautusan ng Diyos, bagay na hindi natin magagawa sa ating sariling lakas. So yan po yung 10 mga katotohanan nating napag-aralan kagabi, at mula dito mga kapatid ay ating palalawakin ang ating kaalaman tungkol dito sa ating pribilehyo na manalangin sa Panginoon. Yamang ang Diyos ay handang makinig kung ating bubuksan ang ating mga puso at ibubuhos sa Kanya ang nilalaman ng ating puso, kaya't huwag tayong mahiya na lumapit sa Diyos at makipag-usap at sabihin sa Kanya ang ating mga saloobin. Subalit bago natin talakayin kung paano tayo manalangin sa Diyos, ay may tagubilin si Kristo na nais kong talakayin sa inyo. Basahin po natin ang Matthew 6 verse 5. Unang tagubilin niya, sabi dito, kapag ikaw ay mananalangin, huwag mong tularan ang mga mapagpaimbabaw. Ito ay sapagkat gustong-gusto nilang manalangin habang nakatayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita sila ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Okay. Ano po ang sabi? Pag tayo daw ay manalangin, huwag nating tularan ang mga mapagpaimbabaw. Okay?
Ano ba ang gawa ng mga mapagpaimbabaw kung sila'y nananalangin na hindi dapat tularan? Tuloy natin. Sabi po ay gustong-gusto nilang manalangin habang nakatayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita sila ng mga tao. So dalawang punto ang sinasabi dito ni Kristo na hindi dapat tularan sa mga mapagpaimbabaw. Una, gustong-gusto nila ang manalangin sa sinagoga at sa mga panulukang daan na nakatayo. Ikalawa, gustong-gusto nila na makita sila ng mga tao. So, mga kapatid, hindi po mali ang manalangin na nakatayo sa sinagoga. Don't misunderstand, ha? Hindi po mali ang manalangin na nakatayo sa sinagoga o sa simbahan kasi yung sinagoga, yun ang old term ng mga, yung simbahan ng Hudyo, sinagoga ang tawag doon. Sa atin ngayon sa moderno, tinatawag natin yung pinagpupulungan natin na simbahan. Okay. So yung manalangin po na nakatayo doon sa loob ng simbahan, hindi po yan masasabi na mali. Provided na seryoso ka na nananalangin at hindi mo ginagawa upang makita ng mga tao at sabihin na ikaw ay relihiyosong tao. Okay? Sa talinghaga ni Kristo na binasa natin kagabi sa Luke chapter 18 verse 10 to 13, ay nakita natin yung dalawang tao na pumunta sa templo upang manalangin. Isang maniningil ng buwis at isang parisyo. At sila ay parehong nanalangin ng nakatayo. Ang panalangin ng naniningil ng buwis ay maiksi lang pero dininig ng Diyos ang kanyang panalangin. Kaya't siya ay umuwi na pinatawad sa kanyang mga kasalanan. Subalit, ang mas mahabang panalangin ng pariseo ay hindi dininig ng Diyos. Kaya't siya ay umuwi na hindi napatawad. Bakit? Sapagkat ang panalangin ng pariseo ay isang pagpapaimbabaw lamang o pakitang tao lamang. So, makita natin na dito sa dalawa, pareho namang nakatayo na nanalangin, isa ay dininig, isa ay hindi. Ibig sabihin, hindi mali yung manalangin na patayo sa loob ng simbahan. Okay, ang naging basehan dito ay yung kanilang katayuan. Yung isa ay mapagpakumbaba at sincero, yung isa ay pakitang tao lamang yung kanyang ginagawa. Kaya ang unang punto na dapat nating tandaan kung tayo ay manalangin ay maging seryoso o sincero tayo sa ating panalangin. Huwag tayong manalangin ng pakitang tao lamang. Yan po ang pinakapunto doon. Subalit nais kong banggitin sa inyo na mayroong mas magalang na paraan ng panalangin, mas magalang kaysa yung nakatayo, lalo na sa loob ng simbahan. Ito ay ang paluhod na panalangin. Ang patayo at paluhod na panalangin ay parehong acceptable sa na postura o forma sa panalangin. Ngunit ang paluhod na panalangin ay mas formal, mas kagalang-galang kaysa sa patayo na panalangin. Kumbaga sa damit, ang patayo na panalangin ay katulad ng casual dress, gaya ng mga jeans at mga iba pa. At ang paluhod na panalangin ay katulad ng formal dress, gaya ng barong Tagalog, slacks at Americana. Yan po ang bali paghahambing natin. Pareho namang acceptable na damit, pero yung isa informal dress, yung isa formal dress. So ganon din po yung panalangin na patayo. Yung patayo more casual, acceptable din pero more casual. Yun na mga paluhod, yan ay mas magalang, mas magalang na forma ng panalangin. Kaya kung suriin natin ang Bible, mostly sa mga panalangin ay paluhod, lalo na sa mga worship services sa simbahan at sa mga tinatawag na secret prayers. Madalang lang yung nananalangin na nakatayo, at mostly ay nangyayari yung patayo na panalangin sa mga social gatherings. Maging sa church, yung hindi formal worship ay yun din. Basahin po natin ang mga halimbawa ng paluhod na panalangin. Sa Psalms 95 verse 6,
ay sinasabi ni David, "O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod, tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Sapagkat siya ay ating Diyos at tayo'y bayan ng kanyang pastulan at mga tupa ng kanyang kamay. Ngayon, kung inyong diringgin ang kanyang tinig." Ayan. So, sinasabi dito na tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Yan ang mas formal, mas kagalang-galang, mas sagrado na forma ng pagsamba sa Panginoon, yung paluhod. Kahit nga yung kahit sa mga tao na dito sa lipunan, yung nakatayo ka sa harapan ng tao at saka yung nakaluhod ka, talagang yan, mas magalang yung nakaluhod, lalo na doon sa mga may katungkulan, yung mga hari. Pag lumuhod at saka yung nakatayo lang, mas malalim na uri ng paggalang yung nakaluhod. Okay? Sa 2 Chronicles 6 verse 13, si Haring Solomon ay lumuhod din nung siya ay nanalangin. Sa 1 Kings 18 verse 42, si Elijah nung siya nanalangin ay lumuhod din. Okay, sa Ezra chapter 9 verse 5, nung nanalangin si paring Ezra, pare kasi ito ay lumuhod din. Sa Daniel 6 verse 10, nung nanalangin si Daniel, siya ay lumuhod. Sa Acts 9 verse 40, nung nanalangin si Pedro, siya ay lumuhod. Sa Acts 20 verse 36, nung nanalangin si Pablo kasama yung ibang mga believers, sila ay lumuhod. At sa Luke 22 verse 41, nung nanalangin si Jesus, siya ay lumuhod. So, kung suriin natin ang Biblia, ito yung sinasabi ko na sample lang yung binigay ko, mas maraming mga pagkakataon talaga na ang mga bayan ng Diyos lumuluhod pag sila ay nananalangin. Meron din iba na nakahiga na nalangin, na naglalakad na nalangin. Doon po yung sa mga yung mga very very informal na way of praying. So, tapos na tayo doon, no? Sana naging malinaw sa inyo na mga kapatid, na bagamat parehong acceptable yung paluhod at saka yung patayo na panalangin, pero mas magalang at mas sagrado yung paluhod na panalangin. Kaya po sa simbahan, sa mga worship services, talagang dapat lang na nakaluhod. At sa mga members ng Adventist community, may directive ang Spirit of Prophecy at ang propeta na kinikilala ng mga Adventist na nagsasabi na yung tama talaga na formal na pagpanalangin sa loob ng simbahan ay dapat nakaluhod. Yan. So, ngayon, ano pa ang sabi ni Kristo na dapat nating tandaan kapag tayo ay mananalangin maliban dito sa sinasabi na nauna? Okay, basahin naman natin ang Matthew 6 verse 6. Ngunit kung ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. Kapag naisara mo na ang pinto, manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. Ang iyong ama na nakakakita sa lihim ang magbibigay sa iyo ng gantimpala ng hayagan. Okay. Ang sinasabi rito ni Kristo ay ang personal na prayer o secret prayer kung tawagin. Dapat ay gagawin sa loob ng kwarto na ikaw lang mag-isa doon upang maiwasan ang pakitang tao na motibo. May mababasa tayo na halimbawa sa ganitong klase ng panalangin na doon sa loob ng kwarto. Ito ay doon sa Daniel chapter 6 verse 10. Basahin natin. At nang maalaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan ng pangalan, siya ay pumasok sa kanyang bahay. Ang kanyang mga dungawan ay bukas sa dakong Jerusalem, at siya ay lumuhod ng kanyang mga tuhod na maikatlo isang araw. Ibig sabihin 3 beses isang araw. At dumalangin at nagpasalamat sa harap ng kanyang Diyos, gaya ng kanyang dating ginagawa.
So yung dating ginagawa, yung kaugalian ni Daniel, 3 times siyang nananalangin sa isang araw, tapos paluhod ang kanyang panalangin. At saan niya ginagawa yon? Doon sa loob ng kanyang kwarto. So dito po tatama yung sinasabi ni Kristo na ngunit kung ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. Ayan. At doon ka manalangin na mag-isa. Okay. Sa mga private prayers na ganito, ang tamang postura o forma sa panalangin ay nakaluhod sa loob ng kwarto, tulad ng ginawa ni Daniel. Pero kung doon wala ka naman doon sa kwarto at sa iba kang lugar, na walang kwarto, ay hindi naman ibig sabihin na kung nasa open air ka, hindi ka na manalangin dahil wala namang kwarto. Pwede ka pa rin manalangin doon, pero pumunta ka sa lugar na ikaw mag-isa lang. Huwag naman pumunta doon sa park pagkatapos sa gitna ng mga tao ay lumunod ka at manalangin. Pangit yun pagpapaimbabaw na ang kalalabasan mo doon. Okay. Meron tayong halimbawa sa ginaan na ipinakita ni Jesus. Basahin natin ang Luke chapter 22 verse 39 to 42. At siya ay lumabas at pumaroon ayon sa kanyang kaugalian sa bundok ng mga Olibo, at nagsisunod naman sa kanya ang mga alagad. At nang siya ay dumating sa dakong yaon, ay sinabi niya sa kanila, magsipanalangin kayo nang huwag kayong magsipasok sa tukso. At siya ay humiwalay sa kanila na may agwat na isang itsang bato. At siya ay nanikluhod at nanalangin. So nakita ninyo yung example ni Jesus. Pumunta siya doon sa bundok, sumunod naman yung mga alagad niya. Pero nung siya gustong manalangin ng personal, iniwanan niya yung mga kasama niya, yung mga alagad niya, pumunta sa isang lugar na ang layo doon sa kanyang mga alagad ay isang itsang bato. Ibig sabihin, ibabato mo yung isang bato, kung saan doon nakaabot, yun na yun. Ganon ang agwat. At doon, nanalangin siya ng nakaluhod. Okay. So, ang pinakapunto dito ay dapat yung mag-isa ka. Sikapin mo na mag-isa ka na manalangin kasi private prayer na nga yun . Hindi dapat marinig ng ibang tao. Nang sa ganun ay malaya kang buksan ang iyong puso, ano mga nasa na sa loobin mo, pwede mong sabihin sa Panginoon. At ito yung panalangin na hindi madali, pwedeng mahaba ito dahil personal. Kagaya ng isang kaibigan, pag lumapit ka sa kaibigan mo, may problema ka, gusto mong mag-open sa kanya, di syempre medyo mahaba yung usapan ninyo. Yung pagkukwento mo ay medyo mahaba. Ganun po. Kumbaga, ito yung tinatawag na one-on-one na pakikipag-usap sa Panginoon. Yan. So, ano po ba ang dapat nating tandaan? Maliban dito sa dalawang natalakay natin, ano pa ang dapat nating tandaan kung tayo ay mananalangin? Basahin pa po natin ipagpatuloy dito sa Matthew 6 verse 7 and 9. Ngunit kapag ikaw ay mananalangin, huwag mong gamitin ang mga walang kabuluhang paulit-ulit na mga panalangin gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ito ay sapagkat nananalangin sila ng paulit-ulit dahil sa kanilang palagay ay diringgin sila sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tularan sapagkat alam na ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa man kayo humingi sa Kanya. So ano po ang sabi ni Jesus? Huwag daw po natin gamitin ang mga walang kabuluhang paulit-ulit na mga panalangin gaya ng ginagawa ng mga hentil. Bakit ba daw ginagawa ng mga hentil ang paulit-ulit na pananalangin? Ito ay sapagkat nananalangin sila ng paulit-ulit dahil sa kanilang palagay na diringgin sila sa dami ng kanilang salita. Ayun po. So ano ang magpaging walang kabuluhan sa paulit-ulit na panalangin? Kapag ginagawa mo yung paulit-ulit na panalangin dahil iniisip mo o ipinapalagay mo na diringgin ka ng Panginoon dahil sa dami ng iyong panalangin. Kung ikaw ay isang Kristiyano at ganun ang kaisipan mo, you are following the example of the
heathen, yung mga Gentiles. Ha? Yan ang konsepto ng mga hentil na sabi ni Kristo na huwag nating gayahin. Ang mga hentil tulad ng mga Buddhist, Hindus at iba pa ay may mga prayers na ginawa nila, and it is intended to be memorized and to be recited several times a day or at some special seasons of the year. Yun po yung ugali ng mga hentil na nananalangin. Okay. So, gumawa sila ng mga prayers na isinusulat nila, tapos ipinamemorize nila. Hindi lang silang nagme-memorize, yung mga tinuturuan na pinamemorize din doon sa mga tao. Okay. Tapos, paulit-ulit nila yun na i-recite. Yung iba pa nga ikinakanta, yung tinatawag na mantra. O kaya chinachant nila, kagaya ng mga Hare Krishna. Na nandun Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna. Ganyan yan. Paulit-ulit ba na ano nila? Sapagkat naniniwala nga sila na sa ganun na paraan, by just repeating those phrases and words, they could accomplish something. Yan ang kanilang idea doon. Ayan. So, yan po ay hindi tama na pamamaraan. Ang ginagawa nila yon upang makamtan nila ang kanilang mithiin. Ay kinakailangan na ulit-ulitin nila yung mga panalangin na yon according to the prescribed number of times as directed by their leaders or pagan priests. Ganyan. So ayon kay Kristo, huwag daw natin gawin ang katulad ng ginagawa ng mga hentil kung tayo ay manalangin. Paulit-ulit na ganyan. Halimbawa kung may nagsabi sa iyo na kung gusto mong mapatawad ang iyong mga kasalanan o gusto mong maipagkaloob ang bagay na hinihiling mo sa Panginoon, kailangan na i-recite mo yung Our Father na panalangin 25 times a day for 1 week. Kaya halimbawa lang yun, kung may magsasabi na ganun. Tapos, ito namang taong sinabihan na Kristiyano, sinunod naman niya na inuulit-ulit niya yung prayer na Our Father 25 times a day for 1 week. Dahil iniisip niya, ayon dun sa nagsabi sa kanya, na sa pamamagitan ng ganyang karami ng prayers na gagawin, ay maipagkaloob sa kanya ang hinihiling niya. O nakapatawaran ng kanyang kasalanan o anumang bagay na hinihiling niya sa Diyos. Yan ay walang kabuluhan na paulit-ulit na panalangin na gaya ng mga hentil. Yung iba naman sasabihin nila, parang gagawin mo ito. Kung hindi naman yung Our Father ang paulit-ulit, ang ipaparecite lang nila yung Hail Mary naman. O Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Pagkatapos paulit-ulit na naman yan. May binibilang nila yun may nakaprescribe doon na binibilang. That is very similar doon sa mga gawa ng mga hentil. Tignan niyo yung mga monk. Mga monk ng mga Shaolin. Usong-uso naman dito yung mga Chinese movie at saka Korean movie. Mga Shaolin monk na yan. Pagpapakinggan ninyo talaga yan, ganun, paulit-ulit. Tapos may sasabayan pa nila ng mga music chanting, ganyan. They have to complete a certain number of times na ulit-ulitin nila yon. That is the same with the concept of prayer with yung tinatawag na rosary, gagamitin ng rosary. Okay. So, pero yung example na binigay ko kanina tungkol doon sa 25 times, hindi kailangan 25 times. Yan ay example lang na binigay ko. Kahit pa na 3 times a day, 5 times a day, or 10 times a day, mo paulit-ulit na gawin ang panalangin na iyan. Kung ginagawa mo dahil sa ipinagpapalagay mo na sa pamagitan ng ganyan ay maipagkaloob ang kahilingan mo, yan ay wala pa ring kabuluhan. That is following the pattern of the Gentiles ng paraan. So, bakit walang kabuluhan? Sapagkat ang pagkakaloob ng Diyos ng iyong kahilingan ay hindi nakasalalay sa kung ilang beses mo ulitin ang iyong panalangin. Kahit minsan ka lang manalangin, that may be enough. If you have to repeat it
na hilingin mo muli, mga pangalawa, pangatlo, no problem. Basta huwag mong isipin na yun na parang may sinusunod ka sa na prescribed number of times na kailangan na you have to complete that round of prayer at a certain whether every day or every other day. That is a pagan concept yan, mga kapatid. Walang kabuluhan. Sabi ng ni Jesus sa verse 8, huwag ninyo silang tularan sapagkat alam na ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa man kayo humingi sa Kanya. Ayan, tandaan natin yun, ha. So, kung alam pa niya yung ating kailangan bago pa tayo humingi, hindi kailangan na parang pagurin mo siya, kulitin mo siya, tapos mag-ano ka ng prescribed number of times, tapos ulit-ulitin mo yan everyday, thinking na by doing so ay ipagkakaloob ng Panginoon yung iyong kahilingan. Yan po ay pagan concept, mga kapatid. Sabi ng 1 Samuel 16 verse 7, ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Diyos ay tumitingin po sa puso. Okay, so hindi niya tinitingnan kung ilang beses ka nanalangin. Ang tinitingnan niya ay ang iyong puso, gaano ka ba kasinsiro. Kung ikaw ba talaga ay tapat at ikaw ay mabait na anak ng Diyos, at kung ikaw ay makasalanan, sinsiro ka ba talaga na nagsisisi sa iyong kasalanan? O kaya kung humihingi ka ng tawad ay sincere, naniniwala ka ba talaga na si Kristo ay binayaran niya yung kasalanan mo at yon ang basehan kung bakit ikaw ay mapatawad? Yun ang mas tinitignan at tinitimbang ng Panginoon. Kung nananalangin ka, patawarin mo ako, pero hindi mo naman kinikilala na si Kristo ay namatay para sa iyong kasalanan at hindi mo kinikilala, yon ang basehan kung bakit ikaw ay mapatawad, bagkus ay iniisip mo na papatawarin ka basta na-kumpleto mo lang yung ilang number of times na nanalangin ka. O kaya pinagbabasehan mo na dahil sa meron kang nagawang kabutihan, kaya iniisip mo na karapat dapat ka na pagkalooban ng kapatawaran. Ay hindi po ganun, mga kapatid. So, tandaan natin yon. When it comes to forgiveness, hindi po natin pwedeng na ihingi sa Panginoon na patawarin tayo dahil meron tayong ginawang ganito, ganyan na mabuti, na parang yun ang magtatakip o mag-outweigh doon sa ating ginawa na kasalanan. Hindi po tama yun. Maging walang kabuluhan pa rin yung panalangin na yun. Kung humihingi naman tayo ng blessing, huwag din tayong humingi na para bang tayo ay karapat dapat. Nabigay mo ito sa akin dahil ginawa ka ito, dapat mo lang naibigay sa akin. Na para bang ikaw, parang siya nagkautang na sa'yo. Ayun, hindi tama din yun na konsepto ng isang nananalangin. Dapat mapagpakumbaba tayo at anuman ang hihilingin natin ay nakabatay doon sa kanyang biyaya. Tulad ng napag-aralan natin kagabi doon sa maniningil ng buwis, na siya ay umaasa lamang doon sa awa, biyaya ng Panginoon. Wala siyang ipinagmamalaki na sabi niya, patawarin mo ako dahil ako'y ganito, ganyan. Katulad ng Pharisee, na pinagyayabang niya yung mga ginawa niya, nag-ayuno daw ng 3 times a week, tapos ang dami pa niyang mga binanggit na mga kabutihang ginawa niya. Yun ay hindi pwede na basehan po, mga kapatid, ng pagtanggap natin ng pagpapala o kaya kapatawaran ng ating mga kasalanan. Those are simply not acceptable basis. So, ano pa ang magpaging walang kabuluhan sa ating panalangin ayon sa pinag-aralan natin kagabi, maliban dito sa nabanggit na yung walang kabuluhan na paulit-ulit na panalangin. Kung yung matatandaan, dito po sa Psalm 66 verse 18, sinabi nga, kung pinakundanganan ko ang kasamaan sa aking puso, hindi ako didinggin ng Panginoon. Yan. Proverbs 28:9, siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kanyang dalangin ay karumal-dumal. So hindi lang yung ang tandaan natin na
magpaging walang kabuluhan sa ating panalangin, hindi lang yung paulit-ulit. Pero kung meron din tayong itinatago na kasalanan sa ating puso, at saka tayo'y patuloy na hindi nakikinig doon sa sa utos ng Panginoon, lumalabag tayo, yan ay yan ang magpaging walang kabuluhan doon sa ating panalangin. Kahit dalangin tayo ng dalangin, yung panalangin natin magiging walang kabuluhan o kaya karumal-dumal doon sa harapan ng Panginoon. Kaya kung tayo po ay magmamatigas sa ating puso at ayaw sumunod sa kautusan ng Diyos, ang ating panalangin ay magiging walang kabuluhan. Sa kabilang banda, ano ang makakontribute upang ang panalangin natin ay magiging makabuluhan? Ito ay ang pananampalataya. Kailangan na manalangin tayo na may pananampalataya. Anong ibig sabihin? Basahin natin ang Matthew 21 verse 22. At lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Yun ang isang prerequisite. Pag tayo humingi, dapat meron tayong naniniwala tayo na ibibigay niya. Kahit hindi pa tayo nananalangin, dapat nandun na sa isip natin na yung hihilingin natin sa Panginoon ay pagkakaloob. At lalong-lalo na kung kapatawaran ang hinihiling natin ng kasalanan, ay talagang dapat meron tayong pananampalataya na patatawarin tayo. At pagkatapos na nanalangin tayo, ay i-claim natin yung pangako at panampalatayanan natin na napatawad tayo. Kahit wala tayong mapapakinggan na boses na sasabihin niya, maririnig natin doon sa kwarto, ikaw Pedro, pinatawad na kita. Hindi na kailangan makarinig pa tayo ng ganon na tinig. Basta by faith, i-claim natin na tayo pinatawad. Okay, ano pa? Basahin natin ang Psalms 34 verse 14 to 18. Lumayo ka sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti. Hanapin mo ang kapayapaan at habulin mo. Ayan, ano daw? Lumayo ka sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti. Okay. Ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid at ang kanyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daing. Ang mukha ng Panginoon ay laban sa kanila na nagsisigawa ng kasamaan upang ihiwalay ang alaala sa kanila sa lupa. Ang matuwid ay nagsisidaing at dininig ng Panginoon at iniligtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan. Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at inililigtas ang mga may pagsisising diwa. Ayan. So, kinakailangan po na saliksikin din po ang ating puso na kung meron tayong na siguraduhin natin na hindi tayo nagpapanukala na gumawa ng masama at wala tayong ginagawa ng masama. Kung meron man, ihingi natin ng tawad at humingi ng tulong sa Kanya na ihinto na natin. Dahil kung nagpapatuloy tayo ay talagang yun ay magiging babag o hindrance doon sa pakinig ng Panginoon ng ating kasalanan. Sabi ng 1 John 3 verse 22 sa wikang English, and whatsoever we ask, we receive of Him, because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight. Ayan. So, yun ang isa na tandaan natin. Kung gusto natin na mapakinggan talaga ng Panginoon yung ating dalangin, anong gagawin daw natin? We have to keep His commandment and do those things that are pleasing in His sight. Yung kinaluluguran niya ng mga bagay, yun ang gagawin mo. At yung alam mo na nakarumal-dumal sa kanyang harapan, huwag mong gagawin. Kung gagawin mo yun, pagkatapos lalapit-lapit ka sa kanya, pangit yun, hindi maganda. Kahit sa tao, subukan mo. Yung tao na kung ano pa yung ayaw na ayaw mo, yun ang ginagawa niya, pagkatapos lalapit sa iyo, nahihingi ng tawad, tansyahin mo yung sarili mo kung magugustuhan mo ba yan at ready ka ba na patawarin siya o hindi. Kaya yan ang dapat tandaan natin. Kaya kung tayo ay mananalangin sa Panginoon at humihingi ng anumang pabor sa Kanya,
dapat tayo manampalataya na ibigay niya ang ating kahilingan. Hindi dahil tayo ay karapat-dapat, kundi dahil sa kanyang biyaya at kagandahang loob. Yan po. Ngayon ay dadako na tayo sa format ng panalangin. Paano ba tayo manalangin, mga kapatid? Narito ang sample na ibinigay ni Jesus. Basahin po natin ang Matthew 6 verse 9 to 13. Magsidalangin nga kayo ng ganito. O ganito daw tayo manalangin. Pakinggan natin, ha. Lalo na sa inyo kung merong dyan na tagapakinig natin na hindi pa sanay sa panalangin, pakinggan nyo po kung paano manalangin. Sabi dito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakainin sa araw-araw, at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpapatawad sa mga utang nakautang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso o dadalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian at magpakailanman. Okay, siya nawa. Tapos, huwag niyong kalimutan ito. Sa ibang bahagi, hindi idinugtong ni Jesus Christ dito, pero later on, itinuro niya na matapos ng humingi tayo ng ganyang panalangin, ang katapos-tapusan, sabi ng John 14 verse 13 and 14, And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. If ye shall ask anything in my name, I will do it. Ayan. So, pagkatapos po na manalangin tayo, at the end, dapat sasabihin natin na ang mga bagay na ito ay hinihiling namin sa pangalan ni Jesus. Huwag mong hilingin sa pangalan ni Muhammad o sa pangalan ni Buddha o kaya sa pangalan ni Krishna o sa pangalan ni Maria o sa pangalan ni Jose. Hindi po pwede yun. Dapat sa pangalan lamang ni Jesus Christ. Okay. So, dito sa format na ito, kung manalangin tayo, kanino daw po natin i-address ang ating panalangin? Doon sa Diyos Ama. Kaya sabi ni Kristo, pag manalangin kayo, ganito. Unang-unang bigkasin natin, Ama namin na nasa langit. Okay. So, basta i-address natin sa Ama natin sa langit. Ngayon, kung paano mo i-describe siya, bahala ka nang mag-describe. Dito, sa sample na binigay ni Jesus Christ, di siyempre, Ama namin na nasa langit. Siyempre, huwag mong sabihin, Ama namin na nasa lupa. Dahil wala nasa langit naman talaga yan ang Panginoon. Okay? Yung iba naman, sabi, Ama namin na ang luklukan ay nasa langit. Tama pa rin yun, dahil mababasa naman sa Biblia na ang Panginoon ay nasa langit, tapos nakaupo sa luklukan. Meron siyang luklukan doon. Okay? Ang iba naman, sabi na, Ama namin na lumalang sa langit at lupa. Tama rin yun. Yan ay variation yan. Huwag yung i-memorize na laging ito na lang ang i-memorya at paulit-ulit. Wala namang masama doon kung paulit-ulit din, pero dapat yung mula sa puso. Okay? Marami namang mga alteration. Kagaya lang ng tawagin mo yung ama mo. Pwede mong sabihin, Ama. O kaya Daddy. O kaya Tatay. Father. Ayan, mga ano yan. Pwede yon, mga addresses na pwede natin gamitin. And then, pagkatapos ng address, doon na natin yung kumbaga sa sulat, pagkatapos isulat mo yung address, kung kanino mo pinapadala yung sulat, isulat mo na yung doon, yung body of the letter, tinatawag, body of the letter. So, yung kung ano yung linalaman yon, nasa iyo na kung papaano mo yan, ano ang ilalagay mo. Pwedeng maiksi, pwede namang mahaba. Itong binigay ni Jesus Christ na ito, ay yan, sample lang yan. Pero hindi ito ang i-memorize mo, at ito na lang ang paulit-ulit mong ipanalangin. Wala namang masama kung ito lang. Ang problema, hindi mo mababanggit yung iba na dapat mong banggitin, hiling. Kasi nga sabi, yung panalangin ay pagbubukas ng puso doon sa
Panginoon na kagaya ng sa isang kaibigan. O, paano mo ngayon meron kang ibang pangangailangan? O, pero ang alam mo lang na hingin ibigay mo ang aming kakainin sa araw-araw. Yun lang ang lagi mong idinadalangin. Paano ang ibang pangangailangan mo? Kaya hindi tama yung yung i-memorize mo yan tapos yun ang Hindi tama yun. Ibig sabihin, binigyan ka ng pattern, format, ikaw na ang bahala dun na magbuo, depende yun sa iyong sa gusto mo at saka sa sitwasyon kung ano ang pangangailangan mo. Kaya may panahon na ang prayer mo ay mas maiksi pa, may panahon na ang prayer mo ay pwedeng mas mahaba-haba, pwedeng sa sunod na panahon na ang prayer mo ay talagang medyo mahaba, mga 1 minute kahaba, pwedeng 2 minutes kahaba, depende yon. So, yan po ang dapat natin na malaman. Okay. Ngayon, doon, huwag nating kalimutan na doon sa panalangin natin, isama natin doon sa ating panalangin na kung meron tayong natanggap ng pagpapala, isama naman natin yung magbigay ng pasasalamat. Hindi lang yung pinakasentro ng ating panalangin, saka lang tayo manalangin kapag tayo po ay may hihingiin. Para bang yung sa mga magulang at saka mga anak nga sakalang mag-message yung anak pag mayroong hinihingi. Pag walang hinihingi, walang ka-message. Pagkatapos tinanggap niya yung hinihiling niya, hindi man lang mag-reply nang sabi niya, thank you daddy, thank you mommy. Dapat doon sa panalangin, isa ito na huwag nating kalimutan yung magbigay ng pasalamat, dahil marami namang tayong mga rason na pwede nating gamitin na reason kung bakit tayo nagpapasalamat. Kaya sa Philippians 4 verse 6 sinasabi dito, be careful for nothing, for in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request be made known unto God. Yan. So, yung request natin, kung meron tayong mga kahilingan, don't focus always on your request. You also have to make mention of your thanksgiving. And then Colossians 4 verse 2, continue in prayer. What's in the same with thanksgiving? Yan. Yan po. Tandaan po natin yan. One of the point na pwede nating isama sa panalangin natin ay yung pagbibigay ng pasasalamat. At pwede na ang prayer natin ay pasalamat lang ang laman. Okay na yun. Wala nang iba. Yun lang. Magbigay ka lang magpray ka lang. Meron kang mga pagpapala na dapat na pasalamatan mo siya. O yun lang. Magpray ka para magpasalamat. O you don't have to ask anything. Only to give thanks. That is already a good prayer. At natutuwa ang Panginoon doon. Kasi kung ganon, walang pagkamakasarili because it has nothing to do with our personal need. Ayan, ang tandaan po natin. At saka, isa pa, ipag-pray natin, di ba dito sa prayer na sinabi ng Panginoon, sabi, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. So ito ang isang tandaan din natin na lahat yung mga ipagpe-pray natin sa Panginoon, tignan naman natin na yung sang-ayon sa kanyang kalooban. At saka pag humihingi tayo ng anumang bagay na hihingin natin sa kanya, ay ipahiwatig naman natin sa kanya na yan ay kung naaayon sa kanyang kalooban, ipagkaloob niya. Kagaya ba ng prayer ni Jesus? Dito sa Matthew 26 verse 39 sabi niya, and he went a little farther and fell on his face and prayed saying, O Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. Ayan. Hindi ayon sa kagustuhan ko, kundi sa kagustuhan mo. So yun po ang isa na dapat na tandaan natin pag tayo po ay nananalangin. Whenever we ask for any favor, kasi minsan yung inaasahan natin, yung
iniisip natin na hingin ko ito sa Panginoon dahil mabuti ito, ay hindi naman pala sa ikabubuti natin, sa isip natin ikabubuti, pero yun pala hindi. Kaya whenever na tayo po ay mag-pray, we all should consider to ask according to His will. Sabihin kung ito po ay kalooban mo Panginoon, ipagkaloob mo sana. Ganon. Tulad ng mga kabataan daw na nananalangin para sa kanilang mga mapapangasawa. Dapat, hilingin ko po kung pwede ipagkaloob mo sa atin ito na aking mapapangasawa kung kalooban mo. Hindi yung sasabihin mo, Panginoon, at talagang hihilingin ko, ipagkaloob ko na ito, ipagkaloob mo ito sa akin, si Mr. Juan. Kung hindi mo ipagkakaloob yan sa akin, hindi na ako mag-aasawa. Para nang pinipilit mo ang Panginoon. Hindi ka na nagpapailalim sa kanyang kalooban. Kaya trabaho naman, sabi, Panginoon, ibigay mo yung trabaho na ito sa akin. Kailangan ko ito, kung hindi. Hindi maganda yon. Dapat ipag-pray natin na, Panginoon, meron po akong gustong ina-apply na trabaho. Kung ito'y kalooban mo, pahintulutan mo nawa o ipagkaloob mo ito sa akin. Ganon po mga kapatid ang takbo ng ating panalangin. Okay. Ano pa? Dito naman, yung isa naman, sabi, ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakainin sa araw-araw. Okay, hindi naman masama na ipanalangin natin ito. Pero kung binigyan na tayo ng pagkain hanggang sa 1 taon, ay hindi na kailangan na pag mag-pray ka, everyday mag-pray ka, give us this day our daily bread. Binigay na nga ng Panginoon yung pagkain mo para sa 1 taon . Pag medyo nauubos na, siguro saka mo na ipag-pray na, paubos na itong aming pagkain na ito. Yung kamalig namin dito, yung ani namin, naubos na. Kaya, nadalangin namin na sana mag-provide ka ng pagkain na namin ulit sa sunod na buwan. Hindi naman yung always na panalangin natin dahil sinasabi niya dito is, give us this day our daily bread. Talagang yung ganun din ang ipanalangin na hindi, there is no variation. Pwede kasi doon naman na pwede naman na daily bread ang hingiin mo, pwede naman na weekly bread ang hingiin mo, pwede naman monthly bread ang hingiin mo, pwedeng yearly bread ang hingiin mo. Yan ay sample lang yan na binigay ng Panginoon. So makakaintindihan po tayo doon. Baka nakasentro lang kayo doon na na daily bread ang hihingiin nyo, daily bread ang pinagkakalob. Yung isa naman monthly bread ang binigay, monthly, tapos mamomroblema kayo ngayon, may iinggit. Bakit yung sa akin ang binigay, pang araw-araw lang ang binigay, pero yung sa kanya, pang 1 buwan na ang binigay? Iyon ang hiningin niya. Ganon lang yan mga kapatid. So, tandaan natin yun. Sabi dito sa Philippians 4 verse 6, be careful for nothing but in everything by prayer and supplication. In everything. So, hindi dahil sa pagkain naman na sinentro dito na hihingin natin, nakasentro naman lagi ang ating panalangin sa pagkain. Ang dami-dami naman natin pangangailangan. Ibig sabihin, marami tayong pwedeng ihiling sa Panginoon na pangangailangan. Kung damit ang wala, humingi ka ng pangdamit. Kung wala kang bahay, humingi ng biyaya para sa bahay. Ayan. Ganon lang yun. So, sample lang ito, mga kapatid. And then, tandaan din natin ito, isa, sa prayer, at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang o kasalanan, ang iba doon sa ibang translation kasalanan, gaya naman namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Okay, medyo linawin natin ito mga kapatid, kasi importante ito. Pag tayo po ay humingi ng patawad sa Panginoon, tandaan natin na kung humingi tayo ng patawad at tayo pinatawad, dapat din naman tayong matutong magpatawad sa iba. Yan po mga kapatid, dahil kung hindi tayo pinatawad ng Panginoon, hindi tayo magpatawad sa iba, babawiin yung patawad na yon mga kapatid. Tandaan natin yan. At kapag
hindi tayo marunong magpatawad sa iba, kahit ihingi natin na patawad, yung mapatawad yung kasalanan natin, hindi yan talaga mapapatawad. Basahin po natin, ituloy natin ang Matthew 6 verse 14 to 15, sabi, sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Napakalinaw mga kapatid, na kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. At kung kayo pinatawad, pagkatapos ay ayaw nyong magpatawad, babawiin. Sinabi ko na sa inyo. Wala tayong panahon para basahin ko yung talata na yun, na pwedeng bawiin yung patawad na ibinigay. Okay? So yan po ang ating tandaan para walang magkakamali. Baka humingi kayo ng patawad, hindi kayo pinatawad. Dahil sa hindi kayo marunong magpatawad sa kapwa ninyo. Meron kasing batas din dyan sa Biblia, sa Matthew chapter 7, na sinasabi kung ano daw yung panukat na gagamitin mo sa kapwa mo, yun din ang gagamitin ng Diyos para sukatin ka. So kung paano mo tratuhin ang kapwa mo, yun din ang trato na ibibigay ng hustisya ng langit sa iyo. Kaya pag ikaw po ay hindi nagpapatawad sa iba, hindi ka rin mapapatawad. Kung wala kang awa, hindi ka rin kaaawaan. Ayun. Kung ano yung parang pinapairan mong batas na pagtrato mo sa iba, yun din ang gagamitin para sukatin ka. Yan po ang ibig sabihin yan. So mag-ingat po tayo mga kapatid. And then, siyempre, isa pa na dapat content ng ating panalangin is humingi tayo ng guidance sa Panginoon na mailayo tayo sa tukso. Kaya sabi dito, huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Ayan. So, tandaan po natin yan. Pero hindi naman ang Panginoon maghahatid sa atin sa tukso. Ang reality dyan sa karanasan, tao ang lumalapit sa tukso. At saka kung minsan, hindi ka nga lumalapit sa tukso, tukso naman ang lumalapit sa iyo. Kaya yun nga ang dahilan na may awit O tukso, layuan mo ako. Yan. Yung tukso, layuan mo ako. Pero, huwag niyong asahan na ang lahat ng tukso ay lalayo. Kasi habang buhay pa si Satanas, pag ikaw ay anak ng Diyos, hindi kailangan na lumapit ka sa tukso. Dahil ang tukso ang ilalapit ni Satanas sa iyo. Tandaan po natin yon. Kaya, ang prayer natin araw-araw, tulungan niyo ako na mailayo dito o kaya hindi mahulog sa tukso ng kaaway. Yan. Gayahin si Joseph na lumapit sa kanya ang tukso, pero anong ginawa niya? Siya ang tumanggi. Alisin sa isipan, lalo na sa mga lalaki, may prinsipyo kasi ng mga lalaki na mali. Dito nahuhulog ang marami. Kapag daw ang mais ang lumapit sa manok, hindi daw sila sisihin kung tuklawin nila yon. Kahit sabihin nyo pang hindi kayo sisisihin talaga kayo mga kapatid. Kahit ako, kung tutuklaw, sisisihin din ako. Ang sasabihin nyo, kayo lang, pati ako, sisisihin din. Lahat tayo, sisisihin kahit pa sabihin, hindi ko kasalanan yun, hindi naman ako ang lumapit, siya ang lumapit. Kahit pa siya ang lumapit, kasalanan pa rin yun. Kaya hindi yun dahilan. Yun ay tinatawag na alibay lang yun. Kaya huwag tayong magpadaya dyan. Itakwil na yung ganyan na prinsipyo. Kahit pa lalapit ang mais sa manok, ikaw hindi ka naman totoong manok kundi tao ka, huwag mo nang tuklawin. Ganun po mga kapatid. Okay. Tapos tandaan natin, nabanggit ko na kanina, pag ito sample lang,
na marami pang iba na pwede natin ihingi. Lalo na sa ngayon, pwede natin ihingi nga yung na ilayo tayo sa mga sakit. At saka kung may mga sakit tayo, yun, isa din yun na ihingi natin sa Panginoon na tayo ay pagalingin ng Panginoon. At marami pang iba. Okay. So ngayon, ang sunod naman dito, nais kong i-discuss, nabanggit ko na yung kahapon ito na may tatlong posible na sagot ng Panginoon sa ating panalangin. Pero anyway, gusto ko ring banggitin na hindi lahat ng panalangin natin ay may sagot. Tandaan po natin kasi may panalangin na hindi kailangang sagutin. Halimbawa, yung panalangin na nagpapasalamat, hindi kailangan sagutin yan. Anong isasagot? Tanggapin na lang ng Panginoon yung pasasalamat natin. Sasabihin niya, thank you very much yan. Pero yung sinasabi natin dito yung may sagot ay yung may kahilingan tayo. Di siyempre, sasagutin niya yon, may answer, may katuparan, ipagkakaloob niya ang hinihingi natin. Pero kung papuri na lang, ang prayer natin ay papuri, kagaya ng prayer ng mga banal na iba doon sa Biblia, sabi na, Holy, 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 Lord God Almighty. Tapos, pinapurihan pa, marami pang idinagdang puro papuri lang, wala namang kahilingan, kundi pinupuri lang, wala nang sagot doon. Pero doon sa mga kahilingan natin, ito ang tatlong possible. Pwedeng ang sagot niya ay yes, at pwedeng immediate na talagang sasagutin niya. Sa Daniel chapter 9 verse 21 to 23, nung nanalangin si Daniel, right there and then, hindi pa nga siya na yung pagsabi niyang amen sa kanyang panalangin, nandun na yung sagot, dumating na yung anghel. At sabi ng anghel, from the beginning of your prayer, ay tumanggap ako ng utos mula sa Diyos na pinapapunta ako dito, kaya ako'y pumunta at narito na nga ako bilang kasagutan ng inyong panalangin. That was a very immediate answer sa kanyang panalangin. So yan ang sinasabi natin na God's answer to our prayer may be immediate. Kagaya ng sakit, kung minsan immediate na pagagalingin na tayo, kung minsan naman hindi, dahil ang paraan niya, tuturuan tayo na gamitin yung ating wisdom, yung knowledge natin sa health, by natural means tayo gagaling. Pwede rin yun. Okay, kaya ang pangalawang pwedeng sagot is maghintay. Madidelay yung kasagutan. Okay, kagaya lang ng mabasa natin sa Luke chapter 18 verse 2 hanggang sa 5, na meron ditong isang widow na sa talinghaga ni Kristo na nagpapatulong doon sa isang judge. Hindi kaagad tinulungan. Kundi yung tulong niya ay medyo nahuli, na-delay, yun ang ibig sabihin. So, ang point doon, parang sinasabi niya na wait. Yan, wait. Yan po mga kapatid. At saka yung pangatlo, kung nakikita ng Diyos talagang hindi natin ikabubuti, sasabihin niyang no. 2 Corinthians 12 verse 8 to 9. Ito ay sample yung panalangin ni Pablo. Meron siyang problema sa kalusugan na hinihiling niya sa Panginoon na tanggalin. 3 beses daw niyang hiniling. Sabi niya, for this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, than the power of Christ may rest upon me. Ayan. So, yung kung minsan ganito yan ang nangyayari. Ayaw talagang ipagkaloob ng Diyos yung ating hinihiling. Meron siyang layunin kung ganon. Pero, tandaan natin yung nakasulat po ng pangako doon sa Romans 8 verse 28. All things work together for good to them that love God. So, whether ang sagot ay yes, that is for our good. Whether ang sagot ay wait, tapos madelay ang sagot, that is for our good, own good. Whether the answer is no, that could be for our own good. Baka mag-complain yung iba, sabi niya, paano kung ang hinihingi ay asawa, sabi niyang no, di maging old bachelor, paano kaya maging mabuti yun? Paniwalaan na lang natin.
that is still good. Marami namang masaya na hindi nakapag-asawa, di ba? May nag-post nga kanina, na nabasa namin. Sabi niya, I'm 30 years old. I am still single and I have no kids. But ano yung sabi? But it's okay. Tama din yun. Hindi siya namang problema. So yun po mga kapatid ang dapat natin na tandaan. Okay. So ano po ang conclusion natin sa ating pag-aaral? Pagka nagkataon na ang panalangin natin ay sinagot ng diretsahan, immediately magpasalamat tayo. Pag na-delay, okay, let's patiently wait. At pagka ang sagot ay no, let's be contented and accept that it is no. God has a better plan for us. Yan po mga kapatid. At pakinabangan natin ng maayos itong ating pribilehiyo sa panalangin. Huwag po tayong mahiya. Whenever we receive something from God, let us just pray and thank God. Kahit walang blessing, pag nakita natin na pwede tayong mag-pray, just to give glory and praise to the Lord. Ayan. And pag gusto lang natin i-honor ang Panginoon, we can just pray anytime. And remember, yung posture ng prayer, depende sa sitwasyon. At kung ilang beses tayo manalangin, walang prescribed na kung ilang beses. Pwedeng maraming beses, once a day, twice a day, thrice a day, 4 times a day, 7 times a day, 10 times a day, or depende yan sa atin. The more you pray, the better. Yan po mga kapatid. Ay po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa kaitasan po ng mga langit, maraming salamat sa aming pinag-aralan na pinagkaloob ninyo na pribilehiyo sa amin na manalangin at makipag-usap sa inyo. Nawa po ay nagiging malinaw ang aming pag-aaral at hikayatin po ang bawat isa sa amin na sana po ay hindi kami mahiya, hindi kami magiging tamad na sa aming pag-exercise ng aming pribilehiyo na manalangin araw at gabi, tanghali at anumang oras. Anuman ang ginagawa namin, whether kami nakaluhod, nakatayo, nakahiga, naglalakad, ay salamat at binigyan nyo kami ng pahintulot o kalayaan na pwede pa rin makipag-usap sa inyo. Kahit maiksi lang o mahaba, okay lang sa iyo. Thank you very much, Panginoon. Purihin ang inyong dakilang pangalan. And may your blessing be upon us. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, dito po nagtatapos ang ating isa na namang programa. Bahagi ng ating Bible study. Bukas po ay ang ating itutuloy the same time, alas 8 po ng gabi. See you tomorrow. Thank you very much and good night. God bless you all.